Magandang araw sa inyo. Ako po si Dr. Miguel Santos, ang inyong lingkod, isang doktor na nag-aalaga sa ating mga nakatatanda. Maaaring hindi ninyo ito napapansin sa una, ngunit isang araw ang pagtayo mula sa inyong paboritong upuan ay parang mas mabigat kaysa sa dati. Ang isang maikling paglalakad ay nag-iiwan sa inyong mga binti na nanginginig at ang mga hagdanan ay nagiging isang bagay na iniiwasan ninyo. Pamilyar ba ito sa inyo? Ang unti-unting panghihinang ito ay hindi nangyayari sa isang gabi lang, ngunit pagkatapos ng edad 60 ito ay lumalabas ng mas mabilis kaysa sa inaasahan ng karamihan. Sa katunayan, ipinapakita ng mga pag-aaral na ang mga senior citizen ay nawawalan ng hanggang 15% ng kanilang lakas ng kalamnan bawat dekada pagkatapos ng edad 50 kung walang gagawin para pigilan ito. At para sa karamihan, ang pagkawala ng lakas na iyon ay nagsisimula mismo kung saan ito pinakamahalaga sa inyong mga binti. Nangyayari ito dahil habang tayo ay tumatanda, natural na bumabagal ang proseso ng pagbuo ng kalamnan ng ating katawan. Hindi na gaanong kabilis gumawa ng kalamnan ang inyong katawan, at kung walang tamang nutrisyon, nahihirapan itong ayusin at muling buuin ang mga kalamnan na mayroon pa kayo. Iyon ang dahilan kung bakit ang dating malalakas na binti ay nagsisimulang manghina at maging ang mga pang-araw-araw na gawain ay nagiging mas mahirap. Ngunit heto ang bahaging madalas na hindi napapansin ng karamihan. Ang inyong kinakain ay may napakahalagang papel sa prosesong ito. May mga partikular na gulay na puno ng eksaktong mga sustansyang kailangan ng inyong katawan upang muling buuin at palakasin ang mga pagod na kalamnan sa binti. Nagbibigay ang mga ito ng mga sangkap para sa pagkumpuni ng kalamnan, pinapabuti ang sirkulasyon ng dugo sa mga kalamnan na iyon at tumutulong na maiwasan ang karagdagang pagkasira. Sa video na ito, tutuklasin natin ang 3 simpleng pang-araw-araw na gulay na makakatulong na maibalik ang lakas at balanse na akala ninyo ay tuluyan nang nawala, at siguraduhing manatili kayo hanggang sa huli. Ito ay madalas na binabalewala, ngunit maaaring ito na ang susi sa muling pagbuo ng malakas at malusog na mga binti. Magsimula tayo sa una. Ito ay isang berdeng gulay na alam ng karamihan, ngunit hindi nila namamalayan kung gaano ito talaga kalakas. Unang gulay, espinaca spinach. May dahilan kung bakit palaging sinasabi sa atin ng mga nakatatandang henerasyon na kumain tayo ng ating mga berdeng gulay, at ang espinaca ay isa sa pinakamakapangyarihang halimbawa ng karunungang iyon. Bago pa man napuno ng mga muscle building powder at magagarang suplemento ang mga estante, ang mga tao ay bumaling sa simple at masustansyang pagkain upang manatiling malakas. At ang espinaca ay nasa tuktok ng listahang iyon. Ang abang madahong gulay na ito ay isang tahimik na powerhouse pagdating sa pagsuporta sa mga tumatandang kalamnan, lalo na sa mga binti. Isa sa mga dahilan kung bakit nawawalan ng lakas ang mga senior ay dahil hindi sapat ang natatanggap na tamang sustansya ng kanilang mga kalamnan upang manatiling matatag at aktibo. Ang espinaca ay puno ng magnesium, isang mineral na may mahalagang papel sa paggana ng kalamnan. Kung walang sapat na magnesium ang mga kalamnan, ay madalas na pulikatin manghina at mas mabilis mapagod.
Ito ang dahilan kung bakit madalas maranasan ng mga senior ang nanginginig at hindi matatag na pakiramdam kapag sinusubukang maglakad o tumayo ng matagal. Ngunit bahagi lamang iyan ng kwento. Naglalaman din ang espinaka ng mataas na antas ng nitrates, mga natural na compound na tumutulong mapabuti ang sirkulasyon ng dugo. Ang mahusay na daloy ng dugo ay mahalaga para mapanatiling malusog ang mga kalamnan sa binti dahil tinitiyak nito na ang oxygen at mga sustansya ay nakakarating sa mga tissue ng kalamnan kung saan sila pinakakailangan. Sa mas mahusay na sirkulasyon, hindi lang mas malakas ang pakiramdam ng mga kalamnan, mas mabilis din silang makabawi mula sa aktibidad at mananatiling mas masigla sa buong araw. Mayroon ding dapat sabihin tungkol sa papel ng calcium at vitamina K sa espinaka. Habang tayo ay tumatanda, ang koneksyon sa pagitan ng ating mga kalamnan at buto ay nagiging mas mahalaga. Ang vitamina K ay tumutulong na palakasin ang mga buto habang ang calcium ay sumusuporta sa pag-urong ng mga kalamnan. Magkasama, ang mga sustansyang ito ay tumutulong na patatagin ang inyong mga binti at mapabuti ang balanse, dalawang bagay na mahalaga para maiwasan ang pagkahulog at manatiling independiyente. Natuklasan sa isang interesanteng pag-aaral na ang mga nakatatanda na kumukonsumo ng mga gulay na mayaman sa nitrate tulad ng espinaka ay nakaranas ng pinabuting lakas ng kalamnan at mas mahusay na pagkilos sa paglipas ng panahon. Hindi ito mula sa matinding ehersisyo o espesyal na therapy. Ito ay simpleng kapangyarihan lamang ng tamang mga sustansya na nagtutulungan sa katawan. Maaaring mukhang delikado ang espinaka, ngunit huwag magpalinlang sa itsura nito. Bawat dahon ay puno ng eksakto kung ano ang kailangan ng inyong katawan upang pabagalin ang pagkawala ng kalamnan at muling buuin ang lakas kung saan ito pinakamahalaga sa inyong mga binti. Pangalawang gulay, beetroot. Kung binabaliwala ninyo ang beetroot at iniisip na isa lamang itong makulay na gulay para sa mga ensalada, oras na para tingnan itong muli. Ang matingkad na pulang ugat na ito ay may nagagawa sa inyong katawan na higit pa sa pagbibigay kulay sa plato. Sa katunayan, para sa mga senior na nakikipagbuno sa mahinang kalamnan sa binti, ang beetroot ay nag-aalok ng isang uri ng natural na suporta na iilang gulay lamang ang makakatugma. Ang nagpap-espesyal sa beetroot ay ang pambihirang kakayahan nitong mapabuti ang daloy ng dugo. Ang malakas at malusog na mga kalamnan ay nakadepende sa isang tuloy-tuloy na supply ng oxygen at sustansya, at mangyayari lamang iyon kung maayos ang sirkulasyon ng inyong dugo. Habang tayo ay tumatanda, nawawalan ng kaunting pagkaelastiko ang mga daluyan ng dugo at bumabagal ang sirkulasyon. Doon na nagsisimulang makaramdam ng pagod, panghihina at mabagal na paggaling ang mga kalamnan. Naglalaman ang beetroot ng mga natural na compound na kilala bilang nitrates. Kapag kumakain kayo ng mga pagkaing mayaman sa nitrates, kino-convert ito ng inyong katawan sa nitric oxide, isang substance na nagpaparelax at nagpapalapad ng mga daluyan ng dugo. Sa mas mahusay na daloy ng dugo, mas epektibong nakakarating ang oxygen at sustansya sa inyong mga kalamnan sa binti na tumutulong sa mga itong manatiling mas malakas
at mas mabilis makabawi mula sa pang-araw-araw na gawain. Ito ay lalong mahalaga para sa mga senior dahil ang mahinang sirkulasyon ay isa sa mga nakatagong dahilan kung bakit madalas maramdamang mabigat at mahina ang mga binti. Mayroon pa ring ibang nangyayari sa likod ng mga eksena sa beetroot. Nakakatulong itong bawasan ang dami ng oxygen na kailangan ng inyong mga kalamnan habang gumagalaw. Nangangahulugan ito na kahit na mabagal na paglalakad lamang o pag-akyat sa maikling hagdanan ang ginagawa ninyo, hindi gaanong mabilis mapapagod ang inyong mga kalamnan. Nagiging mas episyente sila gumagamit ng mas kaunting oxygen para gawin ang parehong trabaho. Ipinakita sa isang pag-aaral na inilathala sa mga nakaraang taon na ang mga nakatatanda na uminom ng beetroot juice ay nakaranas ng kapansin-pansing pagbuti sa tibay ng kalamnan at bilis ng paglakad. Hindi sila mga profesional na atleta, mga ordinaryong tao lamang na nagdagdag ng isang simpleng gulay sa kanilang dieta at nakakita ng tunay na pagbabago sa kung gaano kalakas ang pakiramdam ng kanilang mga binti. Mayaman din ang beetroot sa mga antioxidant na nagpoprotekta sa tissue ng inyong kalamnan mula sa mabagal na pinsalang dulot ng pagtanda. Sa paglipas ng panahon, ang stress, mahinang sirkulasyon at kakulangan sa sustansya ay maaaring magpahina sa mismong mga hibla na nagpapanatiling malakas sa inyong mga kalamnan. Lumalaban ang beetroot sa pinsalang iyon, pinapanatiling mas malusog at mas matibay ang mga tissue ng kalamnan. At huwag nating kalimutan ang taglay na iron ng beetroot na sumusuporta rin sa mas mataas na antas ng enerhiya. Tinutulungan ng iron ang inyong katawan na gumawa ng malusog na red blood cells na responsable sa pagdadala ng oxygen sa inyong daluyan ng dugo. Kapag ang inyong mga selula ay may sapat na oxygen, hindi kayo gaanong nakakaramdam ng pagod at may sapat na gatong ang inyong mga binti para manatiling aktibo at malakas. Kaya't bagamat ang beetroot ay maaaring mukhang isa lamang ordinaryong gulay, ito ay tahimik na gumagawa sa likod ng mga eksena upang muling buuin ang lakas, mapabuti ang tibay, at mapanatiling kumikilos ang inyong mga binti ng may higit na kumpiyansa at mas kaunting paghihirap. Pangatlong gulay, kamote sweet potato. Kapag iniisip ng mga tao ang mga pagkain para sa mas malakas na kalamnan, karaniwang hindi pumapasok sa isip ang kamote. Ngunit ang abang gulay na ito na madalas na nakikita bilang isang side dish lamang tuwing may espesyal na okasyon ay may itinatagong malalakas na sikreto para sa mga tumatandang binti. Sa likod ng malambot at kulay kahel na laman nito ay isang mayamang supply ng mga sustansyang lubos na kailangan ng inyong mga kalamnan, lalo na pagkatapos ng edad 60. Isa sa pinakamalaking dahilan kung bakit nahihirapan ang mga senior sa mahinang binti ay ang mabagal na paggaling ng kalamnan. Pagkatapos ng mga simpleng gawain tulad ng paglalakad o pagtayo ng matagal, ang mga kalamnan ay nakakaramdam ng sakit, panginginig, at pagkaubos ng lakas. Madalas iyan ay dahil walang sapat na nakaimbak na enerhiya ang katawan upang suportahan ng maayos ang mga kalamnan na iyon. Ang kamote ay isang natural na mapagkukunan ng complex carbohydrates na nagbibigay ng pangmatagalan at tuloy-tuloy na enerhiya.
Hindi tulad ng mga matatamis na merienda na nagbibigay ng mabilis na lakas at pagkatapos ay iiwan kayong mas pagod. Ang kamote ay naghahatid ng enerhiya na talagang magagamit ng inyong katawan upang muling buuin at palakasin ang tissue ng kalamnan. Puno rin ito ng potassium, isang mineral na may mahalagang papel sa pagpapanatiling relax ng mga kalamnan at malaya sa masakit na pulikat. Habang kayo ay tumatanda, mas madaling nawawalan ng potassium ang inyong katawan. At kung walang sapat nito, mapapansin ninyo ang mas madalas na pulikat paninigas at panghihina sa binti. Tinutulungan ng potassium na balansehin ang mga likido sa inyong katawan at tinitiyak na ang inyong mga kalamnan ay umuurong at nagre-relax ng maayos na ginagawang mas madali ang pagtayo, paglakad at pag-akyat sa hagdan nang walang hindi komportabling paninigas. Naglalaman din ang kamote ng beta-carotene na ginagawang bitamina A ng katawan. Bagamat madalas na pinag-uusapan ang bitamina A para sa kalusugan ng mata, sumusuporta rin ito sa pag-aayos ng tissue. Ibig sabihin, kapag ang inyong mga kalamnan sa binti ay napuwersa mula sa pang-araw-araw na gawain, tinutulungan sila ng bitamina A na mas mabilis gumaling na binabawasan ang pananakit at paninigas. Isa pang mahalagang sustansya na matatagpuan sa kamote ay ang bitamina C. Bagamat iniisip ng karamihan ang bitaminang ito kapag sila ay nagkakasipon, ito ay mahalaga rin para sa pagbuo ng collagen. Ang collagen ang siyang nagpapanatiling buo at matibay sa tissue ng inyong kalamnan. Habang kayo ay tumatanda, bumababa ang produksyon ng collagen ng inyong katawan at nawawalan ng katatagan at pagkaelastiko ang mga kalamnan. Tumutulong ang kamote na suportahan ang produksyon ng mahalagang proteinang ito na pinapanatiling mas malusog at mas matibay ang mga hibla ng kalamnan sa inyong mga binti. Sa isang pag-aaral, natuklasan ng mga mananaliksik na ang mga nakatatanda na may mas mataas na antas ng bitamina C at potassium sa kanilang dieta ay nakaranas ng mas mahusay na lakas ng kalamnan at mas kaunting pagkapagod sa mga pang-araw-araw na gawain. Natural na ibinibigay ng kamote ang pareho na ginagawa. Itong isang simple at epektibong pagkaing pagpipilian para sa sinumang naghahanap na maibalik ang lakas ng binti nang walang komplikadong mga dieta o suplemento. Bukod sa taglay nitong sustansya, ang kamote ay may mababang glycemic index. Ibig sabihin, hindi ito nagdudulot ng biglaang pagtaas at pagbagsak ng asukal sa dugo. Mahalaga ito dahil ang mga biglaang pagbabago sa asukal sa dugo ay maaaring humantong sa mababang enerhiya, pagkahilo, at pakiramdam ng panghihina, lahat ng bagay na nagpapahirap na manatiling aktibo at bumuo ng malakas na kalamnan. Bagamat maaaring mukhang simpleng pagkain lamang, ang kamote ito ay isang tahimik na powerhouse para sa mga tumatandang binti na tumutulong sa inyong katawan na mag-ayos, makabawi at muling buuin ang lakas sa bawat kagat. Ayan na po 3 simpleng gulay na may tahimik na kapangyarihang magbalik buhay sa inyong mga binti. Isipin na lang ninyo ang gumising at maramdamang matatag muli sa inyong mga paa, ang umakyat sa hagdanan ng walang malalim at nakakainis na kirot, at ang maglakad ng may kumpiyansa tulad ng dati. Ang mahalagang aral dito
ay hindi pa huli ang lahat para muling buuin ang sinubukang kunin ng panahon. Binuhat kayo ng inyong mga binti sa buong buhay ninyo. Ngayon, oras na para suklian sila. Simulan ninyo ngayon at bawat hakbang na gagawin ninyo bukas ay maaaring maging mas magaan, mas malakas, at higit na malaya. At bago po tayo magtapos, ibahagi ninyo sa amin alin sa mga gulay na ito ang pinakagusto ninyo. O mayroon pa bang ibang mabisang gulay na hindi namin nabanggit? Ay comment po ninyo ang inyong mga saloobin sa ibaba. Huwag din pong kalimutang mag-subscribe sa ating channel at ibahagi ito sa iba upang sila rin ay matulungan.